Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, August 28, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Media, pinayagang makapasok sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. Video ng lounge na mayroon pang bar at malaking kama. Ipinakita, pero Apollo Kibuloy, pinaghahanap pa rin. Walang tigil na pagulan dahil sa bagat. Nagdulot ng baha sa ilang lugar sa Metro Manila. La Mesa Dam, umapaw ang tubig. Kung mamatay yung nasa watchlist, may reward system yon ang ibigay. 20,000 pesos reward umano sa bawat mapapatumbang drug suspect noong Duterte War on Drugs. Reward money galing umano sa Pogo operations ayon sa testigong pulis. Na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. Vice President Sara Duterte inihambing sa pusit kasunod ng sagutan sa budget hearing sa Kamara. Senate President Cheese Escudero naman sinabing parang hindi kaibigan si VP Sara. Tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso. Mga regalo para kay two-time Olympic champ Carlos Yulo, buhos pa rin. Ngayon naman, gold bars. Ito hindi mo kasi alam kung like for example, gamitin yung term na hindi mo alam kung bida ba to, kontrabida, hindi mo alam kung ano ba. At sa balitang showbiz, Gerald Anderson magbabalik teleserye sa upcoming series na Nobody. Ang one-on-one interview with Gerald, tutukan. Magandang gabi. Pambungad sa ating newscast ang Davao City. Pumasok na sa ikalimang araw ang standoff sa pagitan ng mga pulis at supporters ng puganteng preacher na si Apollo Kibuloy. Kanina, pinayagang makapasok ang media sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound kung saan iginiit ng grupo na wala raw doon ang kanilang leader. Dumako nga tayo dyan sa Davao City kung nasaan andun mismo si Ace Cruz. Ace, anong nangyari nung pinapasok kayo sa KOJC compound? Yes, Barbie, narito pa rin tayo sa labas ng KOJC compound. Dito pa rin yan sa Davao City. At kanina nga pinayagan ang Balitang A to Z kasama ang iba pang media outlets na makapasok sa loob mismo ng compound at damang-dama ang tensyon sa mga KOJC members. Ito'y sa gitna pa rin na nagpapatuloy na tracing activity ng pulisya sa paghahanap kay KOJC founder at President Pastor Apollo Kibuloy. Sa unang pagkakataon ay pinayagan ng media na mapasok ang loob ng KOJC compound. Bumungad sa amin ang mga pulis na nakakalat sa iba't ibang building ng napakalawak na compound. Bit-bit ang kanilang mga armas. Pero hindi kami pinayagan makagala dahil bantay sarado at off-limits ng mga pulisya ang sinasabing cathedral. Hindi man pinapasok ang media sa mismong cathedral, binigyan kami ng video ng KOJC na kuha sa lounge doon. Makikita rito mga pasilidad gaya ng bar at dining table. At sa isang area ay may malaking kama pa at sofa. Dito ay nagpapatuloy ang live and motion tracing activity ng mga pulis. Ayon sa kampo ni Kibuloy, pinasok ito ng mga pulis na may kasama pang informants pero hindi rin naman natagpuan doon ang KOJC leader. They are on a fishing expedition and that they are even using certain men who are hooded as their alleged informant kasi every time na pumapasok si General Torre, nakikita naman, na may nag-guide sa kanya. Eh yung guide pala, wala ring alam. No? Can mere suspicion be a ground to conduct an omnibus search? Git ng grupo, paglabag ito sa kanilang karapatan lalo na may nilabas ng temporary protection order ang korte. Pwede natin pag-usapan doon sa korte. We will define the parameters of your search. In the meantime, lagay muna kayo ng mga personnel dyan, mga 5 siguro 10. Na ma-assure kayo na walang tatakas. To diffuse the tension, pwede kami dyan, ha? Pwede
That's subject to discussion. Ayon sa KOJC, nagbanta di umano ang isang pulis na gagamit ng pampasabog sa paghahalughog sa cathedral batay sa pag-uusap na nirecord ng KOJC. Hindi kami mga terorista. Please lang din, huwag kayong mag-explode. Nakikisuyo, please negotiate. Yun lang, please negotiate. Please negotiate. Kung sino ang makakausap mo sa taas mo, please negotiate. Yun lang. Please lang. Paniwala ka sa akin. Gusto mo ng information, di ba? Binigay ko. They will use explosives kung hindi kayo mag-negotiate. Pero tinanggi ito ng Police Regional Office. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Sa buong araw na pagbabantay natin dito sa labas ng KOJC compound, nakita natin na dinagdagan pa ang bilang ng pulisya dito dahil ayon sa PNP kulang ang 2,000 na kapulisan para makover yung lagpas 30 hectares na laki ng compound. Pero kita rin natin kanina na tinanggal na ang barikada ng kapulisan sa pagpasok pa lang ng KOJC compound. Barbie. Maraming salamat, Ace Cruz. Kaugnay niyan, nag-issue na ng clarificatory order ang Davao RTC 15 ukol sa TPO na pabor sa KOJC. Ayon sa korte, immediately executory ang cease and desist order sa kapulisan na sa paglalagay ng barikada sa compound. Pero nilinaw rin ng korte na hindi kinakansela ang proseso patungkol sa paghahain ng warrants of arrest. Sumampa na sa 5 ang aktibong kaso ng Mpox sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 2 pang panibagong kaso. Ayon sa ahensya, nagpositibo ang isang 26 na taong gulang na babae mula Metro Manila at isang 12 anyos na lalaki mula sa Calabarzon na parehong may milder Clade 2 variant. Nagsimula raw ang sintomas ng babaeng pasyente August 20, kabilang na ang lagnat, kasabay ng mga naglabasang rashes sa mukha at likod. Habang noong August 10 naman nang lumabas ang sintomas sa batang lalaki. Sa ngayon, pareho silang nagpapagaling sa kanilang tahanan habang patuloy silang minomonitor ng local health authorities. Umapaw ang tubig sa Lamesa Dam ngayong araw, bunsod ng pag-uulan. Dahilan rin kung bakit nabaha ang ilang bahagi sa Metro at Mega Manila. Pero ayon sa Pag-asa, wala namang bagyo, kundi ang ulan ay mula sa habagat. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Ito ang resulta ng pag-uulan simula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Baha ang tumambad sa mga residente ng Barangay Malanday na apektado hindi lang silang mga residente, maging ang mga maliliit na negosyo dito sa kanilang barangay. Walang humpay na pag-uulan simula kagabi hanggang umaga ang naranasan ng maraming taga Metro Manila at karatig probinsya. Kansilado ngayong Miyerkules ang maraming klase sa lahat ng antas ng paaralan maging sa pamahalaan. Sa Barangay Malanday sa Valenzuela City, matinding baha ang naranasan ng maraming residente, apektado na rin ang ilang mga maliliit na negosyo. Tulad na lamang ni Nanay Josefina, 2:00 na ng hapon pero halos hindi nabawasan ang paninda niyang ulam. Napipirwisyo din po gawa ng wala pong nakain, may tubig. Ang iba hindi naman nalusong sa tubig, kaya wala pong kumakain. Mahina yung negosyo, halos walang kumakain. Ang nakikita niyang problema sa ano po siguro, sa kanal, sa drainage po siguro. Kasi pag lumalabas yung mga gawa ng pag parang konti pa lang po yung tubig, mamoy na talaga yung Pero ayon sa DOST Weather Forecast Center Pag-asa, hindi ito dahil sa bagyo. Sa ngayon po kasi ay apektado ng habagat hindi lamang ang Metro Manila, kundi yung mga lalawigan, lalong-lalo sa western section ng Central at Southern Luzon. Gayunpaman, umapaw na ang Lamesa Dam dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Then ang Lamesa, nasa 80.20 meters. Umakyat siya ng 0.41 meters compare natin sa elevation kahapon. Ngayon, ang Lamesa nag-i-spill. Ang spilling elevation ng Lamesa is 80.15. Nasa 80.20 siya ngayon. So over siya ng 0.05 meters. Wala raw kasing floodgates ang Lamesa Dam di tulad ng iba,
Kaya pag naabot na nito ang normal level, agad-agad itong aapaw at dederetsyo ng Tulyahan River. At ang mga dadaanan niyan ay itong Quezon City, Valenzuela, Malabon at Navotas. Kung hanggat maaari, mag-evacuate muna sila kasi hindi natin alam sa mga darating na oras kung uulan pa ba ng malakas o hindi na. Babala ngayon sa publiko. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, ang inaasahan po natin talagang magiging dominant weather system na makakapekto sa ating bansa ay ito nga pong habagat. So karaniwan, itong apektado ng habagat po ay yung mga lalawigan na nasa western section. So malaki ang chance dito sa Zambales, Bataan at Metro Manila ngayong araw na makatanggap ng mga pag-ulan na yun nga pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nakaranas nga buong araw ng malalakas na pag-ulan ngayong Miyerkules ang ilang bahagi ng bansa, partikular na ang Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, bunsod ng southwest monsoon o hanging habagat. Ilan sa mga matinding inulan ay ang Metro Manila, Mimaropa, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna at Batangas. Sa huling update ng Pag-asa, walang low pressure area o namumuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero nagkansela naman na ang Imus City sa Cavite ng pasok sa lahat ng antas ngayong Huwebes dahil sa inaasahan namang epekto pa rin ng habagat. Formal nang nagsampa ng mga kaso ang Department of Justice laban kina Sheila Go at Cassandra Leong. Ito ay matapos mapatunayan ng National Bureau of Investigation na mayroong ginawang kriminalidad ang dalawa. Ayon kay Justice Spokesperson Asek Miko Clavano, kakasuhan ng dalawa ng paglabag sa summons ayon sa revised penal code dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig ng Kamara at Senado. Magugunitang sinabi ni Sheila na 2 bangka at 1 barko ang kanilang sinakyan para makatakas palabas ng Pilipinas noong July 18. She is going to be charged in court with 2 violations, which is the violation of the Passport Act as well as, and similarly to Cassandra Ong, disobedience to summons issued by the Senate. Samantala, pinatawan naman ngayong gabi ng House Quad Committee ng ikalawang contempt order si Cassandra Leong na isa sa incorporator ng kumpanyang nagmamay-ari sa lupa na kinatatayuan ng Pogo Hub na Lucky South 99. Paulit-ulit kasi ang pagtanggi ni Ong na sumagot sa kahit anong tanong ng mga mambabatas upol sa kanyang mga nalalaman sa iligal na Pogo operations o kahit simpleng tanong sa kanyang buhay. Nagalok pa ang Quad Committee ng executive session kay Ong pero tumanggi pa rin siyang magsalita. Kaya naman mula sa detention facility ng House of Representatives, ipinagutos na ng komite ang paglipat ni Ong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Si Ong ay na-deport pabalik sa bansa noong 1 linggo matapos madakip sa Indonesia kasama ang kapatid ni Alice Go. Saan ka nag-college? This will not incriminate you. It will po. What? Ang tinatanong ko, saan ka nag-college? I refuse. Did you study in the Philippines? I refuse po to testify po. Ibinunyag ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido ang mga umiral na reward system sa Philippine National Police noong kasagsagan ng war on drugs sa Administrasyong Rodrigo Duterte. Pinangalanan din niya ang iba pa umanong sangkot dito. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Walang pag-aalinlangang isiniwalat ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido sa ikatlong pagdinig ng House Quad Committee on Dangerous Drugs ang mga umiral na kota at reward system noong panahon ng war on drugs ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon kay Espenido, 50 hanggang 100 individual na sangkot umano sa iligal na droga ang kotang binigay para itokhang o isurrender sa kapulisan kada araw. Lahat ng mga operasyon through buy-bust operation, search warrant, implementation, may reward system yung mga local official. Ano ko, Your Honor, Mrs. Chair, ang Usamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng buy-bust operation. So nakatanggap kami ng 600,000. Pero ayon kay Espenido, may iba pang reward na naghihintay kung matotokhang nila ang target. 20,000 pesos na galing umano sa mga small town lottery o wetting lords ang makukuha ng mga pulis na magtutumba sa mga drug addict. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na
totoong nabaybas o wala. Samantala, ibinunyag din ni Espinido na mismong sinuoy PNP Chief Bato de la Rosa umano ang nagbigay sa kanya ng direktibang i-neutralize lahat ng suspected drug personalities sa lugar. Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo ha. Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. Nang tanungin ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung ano ang ibig sabihin ng mawala na ang drugs sa Albuera, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. sinabi rin ni Espinido na direkta siyang tumatanggap umano ng instructions at nagre-report ng accomplishments kina Bato at Duterte. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang mga pasabog ni Espinido. Sa kanyang affidavit, binanggit ni Espinido na dumaraan umano kay dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo ang pondo ng reward money mula sa operasyon ng mga Pogo bago ito ipamigay sa mga pulis. Pero depensa niya. That's the information I received from Mayor Navarro. Wala pa namang inilalabas na pahayag ang kampo ni Duterte, De La Rosa at Go tungkol sa mga akusasyong ito. Magpapatuloy ang pagdinig ng House Quadcom para pag-usapan ang mga irregularidad na nangyari noong kasagsagan ng war on drugs ni Duterte na nagresulta sa extrajudicial killings kung saan libo-libo ang namatay. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. P-pop kings and queens talaga ang SB19 at Nations girl group na BINI matapos silang tumanggap ng parangal bilang Voices of Asia Awards sa katatapos lang na Billboard K-Power 100 sa South Korea nito lamang Martes, August 27. Sa Facebook post ng Philippine Billboards o Billboard Philippines, ibinahagi nito ang pagtanggap ng parangal at ang nakakabilib na performance ng dalawang P-pop group sa dinaluhang event. Hataw performance ang girl group na BINI sa kanilang hit song na Cherry on Top, habang hindi rin nagpahuli ang SB19 sa kanilang Gento performance. Talagang ang isa na namang Pinoy pride ito dahil sa galing at husay ng talentong Pilipino, local man o international. Congratulations BINI at SB19! Susunod, Senate President Cheese Escudero pinuna ang tila hindi isang kaibigan na asta ni VP Sara sa budget hearing ng OVP sa Kongreso. At two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo niregaluhan ng tunay na gold bars. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tila hindi isang kaibigan. Yan ang naging puna ni Senate President Francis Cheese Escudero kay Vice President Sara Duterte matapos makaalitan ng bise ang ilang kongresista sa budget hearing sa Kamara kagabi. May depensa naman si VP Sara ukol sa mga programa ng kanyang opisina kaugnay ng bilyong-bilyong pisong panukalang budget ng Office of the Vice President sa 2025. Ayaw man ni Senate President Francis Cheese Escudero na makialam sa proseso ng Kamara. Aminado siyang naging mahaba ang pasensya ng mga kongresista sa kabila ng inasta ni Vice President Sara Duterte sa 2025 budget hearing para sa opisina ng bise. Tila hindi sang-ayon at sanay si Vice President Duterte na tinatanong siya at hindi siya sinasang-ayunan. Tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso kahapon. Sa pambihirang pagkakataon, hindi nagpaunlak ang Kamara ng parliamentary courtesy sa budget request ng OVP at sa halip ay nireset ang pagdinig sa September 10. Tila wala kasi sa mood si VP Sara na sumagot sa mga tanong ukol sa kanyang budget. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Vice President, with due respect, you are not allowed to do that. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am?
So please proceed. Makikinig ka sa kanya kanina. Absolutely. Walang rules dito. So hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. Kaya naman ilang kongresista aminadong nadismaya kay Duterte. Nakakitaan nga ng kawalan ng respeto, kakawalan ng transparency. Kinontra rin ng isang congressman ang banat ni VP Sara na may nilulutong impeachment ang Kamara kontra sa kanya. Walang pinag-uusapang impeachment. Actually, mas maganda nga sabihin na lang ni VP Sara kung sino nagsasabi na merong mga move para i-impeach siya. Pero kung kahapon ay ayaw ni VP Sara na depensahan ng kanyang budget. I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Ngayon, iginiit ni VP Sara na walang may monopolya sa serbisyong publiko at tungkulin anya ng kanyang tanggapan na tumulong sa sinumang hihingi ng ayuda. Mahigit 2 bilyong piso ang proposed budget ng OVP para sa susunod na taon. Ibinunyag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na 45 pesos lang daw kada araw ang budget ng bawat preso sa pagkain. Sa pagdinig ng panukalang 2025 budget ng Department of Justice at iba pang attached agencies, sinabi ni Remulla na 7 pesos ang kasalukuyang budget ng ahensya sa pagkain kada araw sa bawat preso. Mas mataas umano naman daw ito kumpara sa food poverty threshold ng NEDA, ayon kay Senator Nancy Binay. Dagdag ni Remulla, wala kasi umanong kickback na nagaganap at maswerte na anya kung 45 pesos ang halaga ng pagkain ang inihahain kada araw sa mga preso. Git naman ni Bureau of Corrections General Director Gregorio Katapang Jr. Nakikipagbid kasi ang maraming bidders at ang pinakamababang bid ang makakakuha ng proyekto. Sa ngayon, umaabot sa 59 pesos para sa pagkain ng budget ng nanalong bidder. Buwelta naman ni Remulla, lalong mas may malalang korupsyon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang attached agency ng Department of Interior and Local Government dahil sa proseso ng bidding. Patuloy namang pinag-aaralan ng Senado ang panukalang budget ng DOJ. Sa iba pang balita, inaprubahan na ng Department of Agriculture ang importasyon ng 16,000 na tonelada ng puting sibuyas matapos makitaan ng pagbaba ng supply nito sa bansa. Ayon sa ahensya, itinaon nila ng mas maaga ang pag-iimport ng sibuyas para hindi sumabay at makaapekto sa pag-aani ng mga lokal na magsasaka sa susunod na taon. Nito lamang Lunes, nasabat ng ahensya sa isang cold storage na laman ang mga ipinuslit na puting sibuyas sa Navotas dahil walang tamang mga dokumento ang mga ito. Dapat maparating yun by end of December para hindi maapektuhan yung ating mga farmers sa harvest season nila. I think by end of this week or early next week, papasok na yun. In limited quantity. Batches ang ginagawa ko para hindi rin ma-flood yung market at hindi ma-affect yung mga existing stocks ng red den, di ba? Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Miyerkules na maaari na ulit makapalaot ang mga mangingisda ilang linggo matapos maapektuhan ng oil spill sa baybayin ng Bataan. Sinabi niya ito sa kasagsagan ng pamamahagi ng tulong sa mga apektadong mangingisda sa General Trias, Cavite. Ayon sa Pangulo, mismo si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang nagkumpirma na wala na raw oil spill. Bagamat hindi binanggit ng Pangulo kung aling mga lugar ang saklaw ng panunumbalik ng pangingisda, inaasahan naman na malaki ang magiging epekto nito sa kabuhayan ng marami sa naturang lalawigan at karatig na lugar. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa paglubog ng fuel tanker para mapanagot ang mga sangkot nito. Masaya akong ibinabalita na matagumpay na nating inapigilan ang pagtagas ng langis mula sa mga barkong ito, partikular yung Terra Nova, nang hindi na ito makapinsala sa ating kalikasan. Nais ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na palawakin pa ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay sa kabila ng mga umano'y puwersa ang gumagawa ng mga iligal na gawain na banta sa seguridad ng Pilipinas. Matatandaan kamakailan lang hinarangan ng Chinese Coast Guard ang 2 barko ng Philippine Coast Guard na papunta sa ng Escoda Shoal para magsagawa ng rotation and reprovisioning mission.
Samantala, tina-target din naman na mas paigtingin pa ang military at defense ties ng Pilipinas at Vietnam para mas lumakas ang alyansa kontra China sa South China Sea. Batid na sinasakop din ng Beijing ang bahagi ng karagatan ng Vietnam. More gold for two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo dahil niregaluhan siya ng isang pawn shop ng 3 gold bars lang naman bilang pagkilala sa kanyang karangalang natamo sa Paris Olympics. Personal na iniabot ng mga executive ng sikat na pawn shop ang makikinang na ginto kay Yulo. Sinasalamin daw nito ang hindi matatawarang dedikasyon at galing ni Yulo sa Paris Games. Sa ngayon, mayroon ng nasa kabuang 40 million pesos na cash incentive si Yulo mula sa gobyerno at mga pribadong kumpanya. Sa aming pagbabalik, Gerald Anderson muling bibida sa bagong inaabangang Kapamilya series na Nobody. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Matapos ang ilang taong pagpapahinga sa teleserye, sasabak muli si Gerald Anderson sa bagong nilulutong teleserye na Nobody. Ano kaya yan? Makichika tayo sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Minsan may makikilala tayo ng mga taong di kailangan ng medalya. Ngunit itataya ang buhay para sa iba. This is not a story about a hero. Gerald Anderson is a nobody. Yan ang tagline sa launching ng bagong upcoming teleserye ng kapamilya star na si Gerald Anderson, ang Nobody, sa direksyon ni Benedict Mique under JRB Creative Production. Isa itong action drama series at journey ng isang tao na hango sa mga pangyayari sa totoong buhay. Sa one-on-one interview ng Balitang A to Z, sinabi ni Gerald na kakaiba nga raw ang role o character na kanyang gagampanan para sa bagong teleserye. Ito hindi mo kasi alam kung, like for example, gamitin yung term na hindi mo alam kung bida ba to, kontrabida, hindi mo alam kung ano ba, di ba? Kasi gano'n naman ang tao. Minsan bida tayo, minsan hindi tayo bida, minsan bida tayo sa mata natin, pero sa mata nun, kontrabida ako, sa kwento niya, kontrabida ako, di ba? Gano'n talaga. I think yung kaibahan to is, I think this will be one of the most realist, mga katotohanan na teleserye na gagawin ko. Excited rin si Gerald sa kanilang shoot na malapit na rin nilang simulan. Overload talaga ang pagka-business ng aktor dahil maliban sa bagong proyekto, ongoing din ang shoot ng pelikulang Buy Bust kasama si Ann Curtis sa direksyon ni Eric Mati. Maliban nga sa kaliwat ka ng kabisihan, natupad naman ni Gerald ang kanyang pangarap na maging reservist ng Philippine Coast Guard. Yun din yung pangarap ko dati. Gusto ko talaga maging sundalo ng bata ko dahil sundalo yung tatay ko. Sundalo lahat ng mga lalaki sa pamilya ko, tito ko, lolo ko, yan. So maybe it's a calling din. O di ba? Kaya naman pala matulungin ang ating bida. Pagtulong, it's nothing hindi naman siya unique para sa akin dahil parang bata pa lang ako, parang nasa ano ko na yun dahil feeling ko namano ko yan sa nanay ko. Yun yung advantage ko bilang isang artista na gusto ko gamitin sa tama yung influence, di ba? Gusto kong gamitin tama yung influence ko para sa ibang tao. Samantala, masaya rin si Gerald para sa girlfriend nitong si Julia Barreto para sa successful comeback movie nito na Unhappy for You kasama ang dating kasintahan na si Joshua Garcia. Pero may selosan nga bang naganap? Wala naman. You just trabaho lang, professionalism, just support as much as possible, just be there, ganun lang. Ganun talaga trabaho namin. Maliit yung mundo namin. Just be, supportive and thankful sa nagawa nila for the industry. Gayunpaman, wala pa namang anunsyo kung kailan mapapanood ang Nobody. Pero siguradong this year na yan. This year, hindi ko naman dahil tanggapin na nandito ako habang doon may mga namamatay para lang mabuhay ako na ligtas.
This is not a story about a hero. Gerald Anderson is a nobody. Coming soon. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa manunulat na si Amit Kalantri. Ayon sa kanya, ang otoridad ay hindi kapangyarihan, kundi isang responsibilidad. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!